Upang siyasatin ang issue ukol sa confidential funds, sinimulan na ang unang araw ng budget deliberation nito sa Kongreso. Ayon kay Deputy Minority Leader Franz Castro, ang transfer na pondo galing sa contingent fund ng Office of the President papunta sa Office of the Vice President o OVP ay isang paglabag sa saligang batas. Pinahayag niyang isa itong augmentation o pagpaparami ng budget item ng OVP. Ang pagtatransfer ng pondo galing sa isang budget gaya ng prosesong ginawa ng Office of the President ay ipinagbabawal sa General Appropriations Act. Binunyag din ni Axis Representative Erwin Tulfo ang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 250 milyong pisong pondo na minungkahi ni Bising Presidente Sara Duterte na siyang itinungo sa Department of Budget and Management. Bukod pa riyan, binigyan din ni Kabataan Representative Raul Manuel ang pahayag ng Commission on Audit sa naggastos na 125 milyong pondo ng OBP sa loob lamang ng 11 araw, na siyang lubos na mas malaki kaysa sa 11 taong pondo ng Philippine Coast Guard. Matatandaan namang nagpahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds. Aniya, sinusuportahan daw ng pondong ito ang mga programa para sa pamahalaan, partikular na sa tulong panghanap buhay at sa oras ng kalamidad. Bilang bahagi ng pagdinig, sinabi naman ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na makailang beses na daw itinanggi ng Bising Presidente ang detalye ukol sa confidential funds, kahit na hindi na raw ito bahagi ng 2022 General Appropriations Act. Sa kasalukuyan, isinusulong sa Kongreso ang paglilipat ng confidential funds sa Philippine Coast Guard upang mapuksa ang palagiang atake ng China sa bansa, pati na rin ang pagbibigay ng pondo sa mga ahensyang kaakibat sa pagpoprotekta ng Scarborough Shoal. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.